Isa pa hong question ngayon. Kanina natanong na po ito ni Senator Ontiveros. Ito pong DENR, tungkol nga po doon naging issue na pagtatayo po ng kabahayan doon sa kabundukan sa Cebu. And then sinasabi po kanina ni Direktora Abrera na may mga permit, may mga sumunod sa kalakaran, patakaran. Pero paano ho yun? Paano natin papaliwanag sa taong bayan na kabundukan po yung magtatayo tayo ng bahay doon? Kahit na sabihin natin pinag-aralan, may mga studies tayo doon. Thank you, Your Honor. Noong pong November 6, so 3 araw pagkatapos po nung bagyong Tino sa Cebu, sa Central Visayas, nag-form na agad kami ng team sa DNR, kasama po yung Environmental Management Bureau, Mines and Geosciences Bureau, at yung Pedro Center po ng DNR, kasama po yung city government ng Cebu at yung barangay po, yung Ground Zero barangay, Guadalupe. Ang nakita po namin dyan, Your Honor, ay yun pong meron pong pagpuputol ng puno. Mahigit 700 puno po yung naputol na wala pong permit sa DNR. Pangalawa po, out of 33 conditions dun sa kanilang environmental compliance certificate, 10 po doon yung na-violate. Isa po dito ay yung out of 17 na retention fund po na ginawa, supposed to be nasa plano, ay nag-collapse po yung 2. So yun po yung naging nakakontribute doon sa down barangay. At pangatlo po, yung EGAR nila, yung engineering, geological assessment po nila, geohazard assessment, ay kulang po sa entire area. So ang action po na ginawa po ng DNR ay pinatawag sila at napatunayan talagang walang permit. Doon po sa pagpuputol ng kahoy po, Your Honor, definitely a criminal charge po ang ipapile sa kanila under Section 77 of PD 705. Sigurado na po yun at nalaman na namin kung sino yung presidente po ng kumpanya. Ang sabi po nila, meron silang subcontractor, o sige, kasama na yung presidente, whoever's the owner of the subcontractor. So pangalawa po, dun sa 734 seedlings puno po na pinutol, Your Honor, sa batas po, kailangan silang mag-replace ng 100 puno kada isang native trees na pinutol. So that's more or less 73,400. At kami po sa DNR, hindi po kami papayag na seedling ang kanilang ipalit. Kailangan puno sa puno. So 73,000 po kapalit ng 700. Kailangan po nilang itanim yan sa lahat ng open areas ng kanilang project. 140 hectares po yan, by the way, Your Honor, malaki. So kailangan itanim nila yun. Kung sobra yon, pipili po kami ng mga katabi o yung mga kabundukang malapit doon para doon itanim. Sa kanila po yung gastos. Para po doon sa na-breach, kailangan pong i-repair nila yun po. At para po sa kaalaman ng committee, at ng publiko po, stop po ngayon ang operation ng Monterasas de Cebu. Meron na pong notice of violations at stoppage order. At I can assure you po, as of Wednesday, hindi na po sila mag-ooperate except yung i-repair po yung nasirang detention fund at saka i-disselt po nila kasi baka bumalik po yung bagyo po. So yun po yung gagawin. Kailangan may instant forest sila. At hindi po yun malilip. Wala pong gagawin. Ngayon po naman, Your Honor, yung assurance po ng tanong nyo, paano naman po yung mga development. Ang pagkakamali po kasi, Your Honor, pag na-issue ng ECC, akala nila permit na yan. Assurance, nakalagay lang sa wall nila, o may ECC na ako, mag-operate na ako. Mali po yun. Kasi yung ECC po, may set of conditions yan. Kaya po dapat sila, isa-isa po ay tinitingnan nila kung sinusunod ba nila yung environmental compliance certificate. Meron pong pollution control officer, lalo na po ito, napakalaking kumpanya nito. Natitingin po dun sa isa na condition po. Para naman po, kahit na itong land development, unfortunately, Your Honor, titulado po itong 140 hectares. 118 titles po ito na nabili siguro ng kumpanya, pinagdikit-dikit nila at dinevelop po. At for legislation purposes, gusto ko pong i-share na meron po kasing batas, Your Honor, Presidential Decree 1998, signed in 1985, na ini-exempt po ang Cebu at ang Benguet na those lands more than 18% slope can still be categorized as alienable and disposable.
Kaya po pala marami ding development yan na titled property, even though you can see, napakataas na yan bakit titulado pa yan? So yun yung siguro, and these are all titled. What we can do is just to be very strict in terms of monitoring because we cannot prevent them from developing the area into subdivision. Kaya lang po, Your Honor, tama kayo. Dapat bantayan natin ho ng mabuti at sila naman ho, being responsible, should also be doing their their part para po naman ma-maintain kasi this is where they're going to do their business, nasa taas po sila kasi. So ang yun po kasi talagang mainit po yung tao po, Your Honor, sa Monterrazos de Cebu. Pero I can assure you po, kaya lang we cannot show it dito po sa atin, but we can submit it to you, na doon po sa mga nabaha. I'm not saying na hindi po naging contributory Monterrazas de Cebu. Pero ito po, example lang po. Doon sa grabe po yung patong-patong yung mga sasakyan nakita natin sa Villa del Rio, under po ng Butuanan River. Ang distansya po ng ilog ng Butuanan is 8.39 kilometers from the Monterrazas. At yung pong Pulang Bato, 9 kilometers. At yung Mandaue po is 8 kilometers away. Hindi pa namin sinasabi na walang naging pero may naapektuhan po doon kasi pinag-aralan namin yung watershed, hindi talaga directly makorelate doon sa naging matindi ang bahaan. Pero ano po yung instruction ng aming kalihim? Ini-evaluate na po namin lahat ng land development dito sa Cebu. Unfortunately, marami po talagang development sa highland areas. Tutuloy ko po yung pagtatanong sa Region 7, DENR, particularly din sa EMB. Baka hindi na kay yung tinanong ko kanina na si Ms. Abrera, kasi parang dun sa pagbanggit din, pagtanong ni Senator Erwin kanina, mas forthcoming yata si Deputy Executive Director Salak. Kanina kasi tinatanong ko po, sino ba yung nagbulag-bulagan para mag-grant ng ECC itong The Rise at Monterraza sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Ang sagot lang kanina ni Ms. Abrera ay hindi ko masasagot. Pero meron na palang ginawang pag-aaral ang DNR Region 7 and nasimulan ng ibahagi ni Mr. Salak sa atin, Mr. Chair. Kapansin-pansin yung binanggit po nila na may EGA or EGA, and Engineering Geohazard Assessment, na lumabas na, tama ba, kulang. Sabi din nila, sa Environmental Compliance Certificate, akala permit na yon, pero actually may compliance, including dapat may pollution control officer, and may umiiral palang Presidential Decree 1998 dating back to 1985 na unfortunately nakakashock malaman, pinapayagan na yung mga lupaing lampas sa 18-degree slope sa Benguet at pati sa Cebu ay hindi exempted sa ganitong klaseng mga real estate development. I would not concede na ang kaya lang gawin ngayon ng DNR ay maging stricto dahil hindi na natin ma-prevent yan. That is open to remedial legislation, bunga nitong investigasyon. So, Deputy ED Salak, balikan ko po yung tanong na hindi nasagot kanina. Sino ba yung nagbulag-bulagan sa DNR-EMB para nabigyan ng ECC ang isang The Rise at Monterraza? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Gusto ko mong ikwento lang na yung project po kasi ng Monterrazas de Cebu started in 2006. Nabigyan po ng ECC noong 2007. Okay. Then nagkaroon po sila ng request for amendment sometime 2022. Kasi po naisama na yung The Rise at Monterraza. That means ito po yung 20-level residential tower. So hindi ho yun covered ng original. Kaya po nabigyan ng another ECC sometime 2024 po yung date. So as to who are the officials who signed it, nasa record naman po yung... Pwede niyo po bang i-make of record dito din sa Blue Ribbon? Sino yung mga nag-approve noong 2007 at sino din nagbigay ng amended ECC noong 2024? Ano?
Yes, Your Honor. Anyway, nasa document naman po. The one who signed the 2007 ECC is Arangues. Alan And- Arangues. Opo, yung 2024 po ay si Director Abrera po. Si Ma'am mismo, Si Ma'am po. Director Opo, Abrera. opo, yung 2024 po. Okay. So, nung unang inaprubahan o ginrant yung 2007 ni Mr. Arangues, Opo. ano ba yung hugis ng development na yan? Originally, ano lamang siya bago yung mid-rise or high-rise na development eventually? Your Honor, with your respect, can I request po Ma'am Abrera kasi she's from EMB. She has more or less a background. Kayo po ay DNR, hindi po. specifically Apa, EMB. apa. Okay lang Sige po. po. I hope Sige. Ms. Abrera will be more forthcoming this round, Mr. Chair. So ma'am, ano ba yung original na specs ng Monterazas nung unang binigyan ng ECC nung 2007? Yes, Your Honor. Based on records, lots for sale lang siya. So, individual houses po. Individual houses lamang. Yes, oo. Okay, yun po yung inapprove ni Mr. Arangues at that time. Oo. Pero 140 hectares na rin po siya. 140 hectares. Pero individual houses lang. So halos horizontal development And lamang. then, yung mga roads siguro that time, na-establish na rin. And at that time po, 2007 na ginrant, may kasama na po bang environmental impact assessment noon? Meron na po siyang, yes, Okay. ECC na Environmental Impact Assessment. Okay po. And then, so nung nag-apply silang ulit, 2022, I suppose ito na yung meron na silang sobrang vertical na development. Yun pong 2022 yan in-apply. Yes. And then may ilang revisions kasi hindi pinayagan ng LGU. So yung pagka-vertical niya, they follow the terrain. So hindi siya vertical, kundi like isang level, may 10 houses, second level. So following the terrain po, mga 14 houses. Right now, mga 10%, 3 hectares po ito lahat. Of the 140, 3 hectares siya. Ngayon, parang 15% lang yung complete, yung develop po. And yet, dun sa 15% na na-complete sa revised design na inaprubahan, inisyuhan ng ECC noong 2024, eventually, nakalikha na ng ganitong at naka-exacerbate ng ganitong kalaking damage. And nabanggit nyo nga, following the revisions, may revisions na ginawa dahil hindi pinayagan ng LGU. And it's of record sa kahit sa mga media reports, dalawang magkasunod na alkalde ng Cebu City ay tutol dun sa revised design. Tama po ba ako? Ang i-correct ko lang po, hindi sila Yes. pumayag for the vertical. Yon. Oo. For Okay. the vertical design. Yon. Pero pumayag na sila dun sa following the terrain. Okay. Kung kasi totoong following the terrain lamang, di halos mas vertical, rather mas horizontal kaysa vertical. Baka talagang individual houses lamang. Pero ang mainit, di lang sa mata, sa damdamin ng mga kababayan natin dun sa Cebu, ay yung masyadong ang vertical, yung multi-level na structure na itinayo doon. Na kahit 15% lamang siya completed, nakalikha na nga ng ganyang kalaking damage sa paanan niya. So paano po nabigyan ng revised ECC noong 2024 ninyo po, Ms. Abrera, kung ganyan po yung design? Hindi siya, kumbaga, hindi siya following the terrain. Following the terrain kung ginagaya yung bundok kasi mataas. Hindi, ilang floors po yung nakikita po natin ngayon kahit sa post-typhoon photos Parang isang floor ng pa lang Monterasa. yun. Isang floor or 2 floors. Ma'am, ano po yung nakikita po natin sa balita na several floors na Ay, supposed to hindi be po. may water catchment facility sa paanan niya but instead, ang naging water catchment ay yung nasa paanan ng bundok kung saan siya itinayo. Yung sa design po, nung inapprove yun, based on the normal average rainfall of 136, meron na po siyang 15,000 cubic meter na and 15
detention ponds. Pero yung sabi actual ni inspection Mr. po, ni Deputy Executive Director Salak, sa 10 ponds na dapat i-construct, yung 2 ay nag-collapse na. Pero first things first, Ms. Abrera, ilang floors yung pinaka medium o high-rise ng building na iyon? yung design po, Yung design, 17. 17 floors. And sabi nyo kanina, 15% Plus pa lang 3 ang basement. completed. So Opo. ilang floors ngayon ang nakatayo? Pero hindi siya matatawag na floors. Levels po siya. Kasi nga, Kung ano man, sa 15 contour, floors or levels. parang houses lang ho siya na condominium na style. And And- then another contour, following the terrain, several houses na naman. So sa 17 floors na designed, and sabi nyo 15% completed ang kabuuang revised design, ilang floors ngayon ang nakatayo? Hindi pa siya nakatayo talaga. Structure pa lang ho siya. Wala pa siyang, yun hong model house na nakikita doon, hindi ho siya part ng The Rise. Hindi siya part ng The Rise. Hindi po siya part ng The Rise. Across po siya, ibang, pero part pa din ng Monterasa. Pero lahat ng land prep bilang paghahanda sa yung kung may buhos na ba dyan o kung anong foundation work na iginawa, ay para ihanda yung isang 17th floor, including yung sinabi din ni Deputy ED Salak na ang daming pinutol na puno. 734 na puno na sa common sense lang natin, magpuputol ng gubat sa taas ng bundok kasi yun ang dapat uugat sa lupa para hindi po ito mag-run off dun sa paanan ng bundok. So, and then nabanggit din po ni Deputy ED Salak kanina, oo nga, ang ECC, tama ba ma'am, you're also confirming yung ECC revised na ginrant noong 2024, kulang ng engineering geohazard assessment? Meron po siyang engineering, geological, geohazard Okay. assessment. Anong kulang sa kanya? Noon pong inspection kasi, may mga activities siya na ginagawa na hindi nakasama sa original design. Okay. And So, yet, inaprubahan ninyo yung ginrant Hindi. niyo yung ECC noong 2024? Ang ECC po ng 2024, gaya na po ng sinabi ko, it has gone through the whole process. So nagkaroon po yan ng public scoping, public hearing, technical reviews, may independent body dyan na nag-review din, may committee dyan, body, and then recommended for approval. So hindi yan, instead of usually nga 2 or 3 lang na reviews, naging 4 reviews pa. Tapos yung EGAR, na vertical supposed to be, nirevise po yon to consider yung terrain na ang kanyang design. So, So, ano po yung sinasabi ni ilang Deputy ED revisions? Salak na kulang ang EGAR? Tsaka, Kulang ma'am, yung EGAR po ma'am, kasi- please be patient with me. Okay Nagtatanong po ako ng tanong Okay. para ang aming komite at ang publiko natin ay maintindihan Yes. itong trahedyang nangyari. Minsan kasi Opo. yung expression nyo para kayong nai-impatient. Ay, hindi. Just as the language kanina ng isang kuligo, just walk us through Yes, Ano po, yes para ma'am, maging hindi po ako malinaw. impatient. Okay, Siguro that's talagang good. ang aking facial expression lang ay ano. Ayun na nga Oo. po. So, Oo, ma'am, ano po hindi. yung Gusto ko kulang talagang sa EGAR? ipaliwanag din to. Okay. So, nung in-issue po yung ECC na yan, kinompute nila yung detention ponds, yung capacity, but yung sa 183, kaya nga yun yung gap, yung 136 may kulang po na 50 millimeter sa laki ng ibinuhos na isang araw ay, according to Pag-asa, naging isang buwan na Kulang rainfall. ng 50 millimeter Yes po. na capacity mag-detain ng ganong volume ng Yes rainfall? po, kasi Okay. yung normal average rainfall is 136 millimeter. And the Ang bumagsak capacity po was ng only Tino for is 183 180. millimeter. Okay. So yung kanyang pong detention ponds, yun lang ang ginawa niya for the 136 average normal rainfall.
And nung inspection po, nakita namin na although nag-increase siya ng by 10 cubic meter, so from 15 naging 25.819 cubic meter. Pero sa lakas po ng ulan, talagang hindi po kinaya. So ang violation nga niya, yung during emergencies and heavy rainfall and downpour, wala siyang naging contingency plan. Kaya yung mga in-establish niya doon na mga kinompak niya, because of the heavy rainfall, yun po ay bumigay at sumama sa waterway, intermittent waterway. Ang gusto lang po namin explain dito dahil sa part of our investigation ay nag-mapping po kami. Saan ba nagdi-drain yung mga anong run-off pathways?